Magandang gabi. Bago tayo kung anong gagawin, nais ko pong isariwain itong Bataan Nuclear Power Plant na ginawa noon panahon ni tatay ni BBM. At tinapos ito noong 1984. Ang naging utang natin dyan ng Pilipinas ay umabot ng $2.3 billion. Nagsimula sa kontrata na mga $400 billion lamang. $400,000. O tama, $400,000 lamang. At nauwi ito po sa $2.3 billion. 400 million pa lang una. Tapos nauwi sa 2.3 billion. Ito po ang Bataan Nuclear Power Plant kung saan sa Morong ito nakatayo sa ngayon. Ay titingnan nyo, ito po ay pakita natin. Ito po ay simbolo ng pagkatumba ng pamahalaang Marcos, pamahalaang Marcos Sr. Dito nagsimula po ang pinakamatinding protesta laban kay Marcos Sr. At kung makita mo yan dito, i-play natin. Dahil ito sa dami ng inutang natin dyan, at lalo pa sa panahon na yung takot ng Pilipino na baka puputok ito, at pagpuputok at mga disgrasya ang pag-operate ng power plant, ay matatamaan ang buong Luzon. At nuclear power yan. So dahil doon, maraming Pilipino ang kumontra. Kasama na ako noon, high school pa lang ako noon. Subject matter ito po ng debate sa aming mga eskwelahan noon. At isa ito sa nagiging matunog na sa paglaban kay Marcos Sr. noong araw. At naging sukdulan ang paglaban nito ng mga Pilipino noong araw. Noong 1983, pinatay si Ninoy Aquino. 1984, bubuksan na daw ito. At grabe po ang corruption. Pinakamalaking corruption ito na nangyari sa panahon po ni Marcos Sr. Sa pagpatayo niyan. So ngayon, ang pagpatayo niyan ay nagsimula lamang ang si Herminio Dicini, ang kaibigan ni Marcos Sr. na nangurakot diyan. Inoverprice nila ni Dicini, inoverprice nila ni Dicini ang kontrata. At ang overprice ay ibinigay ni Dicini, ang naghatian sila ni Marcos Sr. sa kitaan diyan. So, dahil doon, isa yun sa nagiging panawagan sa Marcos resign noong araw. Akalain mo, ang kickback, large sums of monies, ang 50 million na kickback na kinuha ni Herminio Dicini ay binigay niya, hati ata sila ni President Marcos na Sr. noong araw. Ang tawag niyan, Westinghouse deal. So sa umpisa pa lang, sa pagbibidding pa lang, ay mayroon ng korupsyon. Ang labanan noon sa bidding, noong inumpisan dapat to 1973, ginagamit niya ang martial law powers niya, pinatayo, nag-utos si Marcos Sr. na ipatayo ito. 1973. Ang naglalaban-laban sana noon sa
sa bidding ay Westinghouse at saka General Electric. Ang nagsubiti po ng proposal na pareho yung dalawang kumpanya na yan. Pero lumalabas po sa proposal na binigay po ng Westinghouse ay hindi siya detalyado kumpara sa detalyado na proposal ng General Electric. Ganun pa man, dahil sa corruption, nakadikit kay Herminio Dicini, itong Westinghouse, nagdesisyon si Marcos Sr. na ibigay ang kontrata kay Westinghouse. So, noong 1973, ng 1976, nasimulan ang pagtatayo ng power plant sa Morong, Bataan. Ang una na proposal niyan ay sinabi lamang aabot lang $500 million ang utang. Pero final cost na matapos, doon naka-bloating na. Pinasok na yung mga magic sa presyohan at nagiging 2.3 billion pesos. So isa ito sa malaking utang na ninakaw ni Marcos Sr. na siyang naging dahilan. Isa sa naging dahilan bakit siya sinipa noong 1986. Sumabay pa ito sa pagkapatay kay Ninoy Aquino noong August 21, 1983. At sinabayan din ito ng iba pang mga isyu at hanggang sa yabang ni Marcos ay nagpatawag siya ng 1986 snap election. Lumalakas na kasi ang panawagan na mag-snap election kasi maraming tao duda na sa kanya. At ang nagtulak nito na magkaroon ng snap election ay number one, si Ronald Reagan. Sinabihan niya si Marcos Sr., pag hindi mo gagawin yan at kailangan ipakita mo na nanalo ka at magkaroon ng eleksyon. Ang iba pang bansa na pinag-uutangan natin ay ayaw magpapautang sa atin. Ang nabasa ko yan sa memoirs, memorya na sinulat sa libro ni Lee Kuan Yew, pumupunta pa ron si Roberto Ong Pen sa Singapore para umutang. Hindi sila pinautang ni Lee Kuan Yew. Ang sagot ni Lee Kuan Yew, tingnan mo, araw-araw may rally sa inyo. Paano pa kami mapapautang sa inyo kung panay rally araw-araw? Kaya ang nangyari niyan, napilitan na talaga magpatawag ng snap election si Marcos Sr. At lo and behold, nagkaroon ng eleksyon, tumakbo si Cory bilang presidente laban kay Marcos. Si Dong Laurel, Salvador Doy Laurel pala, ay tumakbong vice president laban kay Arturo Turing Tolentino na pinili ni Marcos na vice president niya. Tapos, doon nangyari nagbibilangan doon sa Kongreso, February, ay nagrereklamo na ang mga tao. Dagdagan pa na sa Comelec, ang dami mga parang Smartmatic din nung araw, pero hindi ganun ka-high-tech kaysa sa ngayon. So nag-walk out ang mga experts sa computers nung araw na yon. At nag-walk out din sa bilangan sa Kongreso, sa boto, nag-walk out din mga oposisyon. Ang lumalaban para sa oposisyon noon ay si Hubo-Buno Andasa. So ngayon, may kapwa na parallel quick count na mga media. Sa parallel quick count, lamang si Cory Aquino. Pero sa official count, lamang si Marcos Sr. Yan ang nangyari. Ang problema, sa panahon na yon, kung ako tanungin mo, sa panahon yon ay hindi pa ako butante, pero ang paniwala namin ay walang naniniwala sa official result na nanalo si Marcos kay Cory. Yan po ang nangyari noon na naalaala ko kung paano tumakbo yung pangyayari. Tapos, lagi pa rin sa mga rally-rally, kasama pa rin
sa sinisigaw ng bayan ang pinakamalaking utang na kontrata, pinakamalaking korupsyon na nangyari itong Bataan Nuclear Power Plant. At pagpatuloy ito hanggat sa natanggal si Marcos. So dapat tandaan ni BBM na huwag niyang pagpipilitan na depensahan si Romualdez. Kasi ang paggagalit ng mga mamayan ay unti-unti lumalakas. At lalo niyang dinidepensahan yung kanyang pinsan na si Romualdez, ay lalo itong pumuputok. Ang daming mga ginawa niya na may depensahan si Romualdez. Number 1 po, sa ngayon ay nagsagawa siya ng ICI, yung tinatawag ko na Independent Confidential Investigation. Na nakikita naman natin ngayon, hanggang ngayon hindi nagla-livestream. At nakikita natin ngayon, maraming mga pagbabago na lumalabas, sumisingaw. Kagaya ng, number 1, yung Diskaya, ayaw na magsalita, ayaw na mag-state witness. That's number 1. Bakit? Kasi gumawa sila ng diskarte, kaya kung mag-state witness kayo, ay titirahin namin kayo. Kaya huwag kayo mag-state witness, kasi kung mag-state witness kayo, ang mga salita ninyo, ilalabas ninyo na si Romualdez at saka si BBM at si Saldico ang babanggitin. Yan po talaga ang nangyari. So, sumisingaw na yan. Ibig sabihin, ayaw na nga makipag-cooperate sa ICI. Ibig sabihin, masama yung ICI na ginagawa nito. Kasunod naman, narinig na natin si Bryce Hernandez, ayaw na rin magsalita. Ayaw na rin maging state witness. Ibig sabihin, masama yung ginagawa ng ICI. Bakit nababago ang isipan ng mga taong dati na sana ay nakakatulong sa atin sa investigasyon? Tanging ICI lamang makakasagot niyan. Tapos, itong huli, si Engineer Roberto Bernardo ay pinapatawag, ilang ulit si pinatawag, lagi lang nagdadahilan na may sakit. Ganon din si Engineer Henry Alcantara, nagdahilan na rin na may sakit. Ano itong nangyayari sa atin? Kung mawawala yan, ang mga testimonya na yan, wala na po magdidiin ng ebidensya laban kay Romualdez, laban kay BBM, at laban kay Saldico. Ang yabang pa nitong si Remulla kung magsalita. So what? Kaya naman namin convict. Tarantado ka. Huwag nyo na kaming lokohin, Remulla. Ang gusto nyo mangyari, kung hindi state witness, itong mga taong ito, siyempre, ang gagawin ng mga taong ito, depensan sarili. Huwag sila magsalita, huwag sila aamin. Kung hindi sila aamin, makulong man sila, wala sila magagawa. Pero pag hindi sila aamin, ay safety na isalba si Romualdez. At kapag naisalba mo si Romualdez, naisalba mo rin si BBM na siyang pinaka-mastermind sa lahat nitong flood control na to. Mas malaki ng dihamak ang pagnanakaw ng flood control kahit i-times 20 mo. I-times 20 mo yung ninakaw ni Marcos Sr. sa Bataan Nuclear Power Plant. Mas malaki pa rin ang nakawan na nangyari sa flood control. Bakit? Magkano ba ang nanakaw sa Bataan Nuclear Power Plant? Ang nanakaw po dyan ay kabuuan ng, sabihin mo, ang naging presyo na bayaran, $2.3 billion. Equivalent to 130 billion pesos. Pero yung flood control, 1.2 trillion umabot sa loob ng 2022, 2023, 2024, 2025. Ngayon, BBM, andyan ka sa Malaysia ngayon. Paano mo ito mapapaliwanag na bakit nyo pilit tinatabunan sinong utak niyan? Si Bersamin? Yan ang utak dyan para gagawing sikretong investigasyon?
Nag-commit na ngayon noon ng chairman. Bakit? Nagbagong isip. Tatago nila ulit. Paano natin malaman? So kaya, BBM, reminder lang sa iyo to. Kapag hinaharangan mo pa yung investigasyon, matutulad ka sa tatay mo na itong parang magiging, ito kasi pinakamalaking kontrata sa panahon ni Marcos Sr., yung Bataan Nuclear Power Plant. So ngayon, ang katumbas niyan, ito yung flood control project. Ganon po ang sitwasyon niyan. Bahala si BBM kung anong gagawin niya. But I'm reminding him, magiging another Bataan Nuclear Power Plant itong pamahalaan niya. Mind you, I will not get mistake there. Kasi pareho ang pangyayari. Naiinit na mga ulo ng tao noon sa panahon. Marcelo pa yun, ha? And ngayon, walang Marcelo. Ibig sabihin, mas madali ang gumalaw ngayon kumpara sa panahon ni Marcos. Kasi noon, pinapapatay niya rin mga tao na tatayo. Mga tao na marami siyang rallyista na pinatay nung araw. Ganun po ang nangyari dito. Kaya yan lamang po muna ang aking isiwalat. Kasi ang problema natin sa ICI, nagbagong isip. So paano ngayon yan? Tapos gagawa pa ng arte ito si Panfilo Lacson. Hindi ko sigurado kung magiging kakampi ito ng bayan o hindi. Kasi ang gagawin niya, babalik siya bilang iyan na lang pag-asa ng tao eh. Hindi naman tayo makakakita sa ICI. So kung babalik kayo ng Blue Ribbon Committee at may live stream, sabi nangangako si Lacson, magbibit-bit siya ng isang matinding testigo. At ipatawag niya si Gutesa. Ano kaya yun? Ibig sabihin, dadala sila ng testigo na babaliin ang lahat ng testimonya ni Gutesa? Well, that remains to be seen. So, shout out na lang ako kay Pastor Rodi Rabi. Serapin Rimondo, good sir, good evening. Watching from Daet, Camarines Norte, Bicol Region. Tapos, ingat yon sila. Pag nakapresidente, makakaliwanag, grupo, tutugisin sila ng husto. Pag sinong bagong presidente, talagang tutugisin sila. Tapos si Akotsugi, Katoto, share ko lang si Enrile, napulis at iba pa, absuelto sa grapang corruption. Kaya nga natatakot ako, magiging napulis din ito yung kaso ng mga flood control projects. Dudong Tirador, Fernando Rafael Fernandez Cuervo, sayang ang nuclear plant. So, Edgar Dacion, Dr. Toto, good evening po. So, Ferne Pinto Sr., okay ha? So, yan lang ang atin na i-kuhan ngayon. I-vlog sa ngayon. At tayo ay magsisimba pa. Share, like, please lang. At saka mga team replay, please, huwag ninyong skip yung mga ads ko. Dr. Kasing, wala na talaga mangyayari sa investigasyon ng flood control. Wala na yan. Sinusurrender ko na yan sa Panginoon.